Hallelujah, Hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umagang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa ng 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siya muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-ikalabindalawa ng tanghali at ng mag-ikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-ikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lamang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upas sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi pat nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ng nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa aking ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuli mauna at ang nauuna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, sino po ba sa atin dito ang hindi nagkakamali? Meron po ba? Marahil lahat naman po tayo nagkakamali, nadarapa, nagkakasala. Pero madalas kapag tayo ay nagkakamali, ano ang madalas nating dahilan? Lagi nating sinasabi,
pasensya na, tao lang. Di ba kapag ikaw ay nasisisi, kapag ikaw ay nagkamali, lagi mong sinasabi, pasensya na ha, tao lang, nagkakamali, may kakulangan. Pero wag na wag nating kakalimutan mga kapatid, na kahit tayo ay tao, tayo ay nilikha ng Diyos na kanyang kawangis, nangangahulugan na may taglay na kabutihan, may taglay na kagandahan, dahil tayo ay nilikha ng Diyos. May kakulangan man, pero huwag kakalimutan na ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa misang ito? Dahil alam natin na magkaiba ng magkaiba ang pag-iisip ng mundo sa pag-iisip ng Diyos. O pwede nating sabihin, magkaibang magkaiba ang pag-iisip natin bilang tao at sa pag-iisip ng Diyos. Bakit? Aminin natin o hindi, may mga pagkakataon na ang pag-iisip at pag-uugali ng Diyos malayo sa pag-iisip at pag-uugali natin bilang tao. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, si Jesus ay nagbahagi ng isang talinghaga. At ano ang talinghagang kinuwento ng Panginoon? Isang taong may-ari ng ubasan. Lumabas ng umaga ang ubasan at umupa ng mga manggagawa. Oras ng umaga, ikasyam, ikatanghali, at ikahapon. At sa dulo nito ang bayad sa manguupa, tig-isang denaryo. At kung mapapansin natin, kahit naman sa panahon natin ngayon, kung sino ang mas matagal na nagtrabaho, siya dapat ang makakuha ng mataas na upa. Makatarungan, makatarungan. Pero mga kapatid, ang kwentong binanggit ng Panginoon ay hindi nagpapatungkol sa katarunungan. Bagkus ang kwentong ipinagkaloob ng Panginoon ay nagpapatungkol sa kakayanan niyang maging mapagbigay. We are speaking not about justice, but we are speaking in the story about the generosity of God. At sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, na hindi natin makakwestiyon ang pagiging mapagbigay ng Diyos. Dahil ang pagiging mapagbigay ng Diyos ay hindi maliliit. Ang pagiging mapagbigay ng Diyos, hindi tingi-tingi, kundi kapag nagbigay ang Diyos, ito'y laging espesyal, ito'y laging malaki. Kaya nga mga kapatid, nung nagtanong yung mga inupahan ng umaga, ano ang tanong ng Panginoon? Naiinggit ba kayo dahil ako'y nagiging mapagbigay? Baka kasi hindi mulat ang kanilang mga mata sa kung ano ang kayang ipagkaloob at ibigay ng Diyos. Kaya po siguro mga kapatid, sa araw na ito, may kakulangan man tayo, hindi man parehas ang pag-iisip natin sa pag-iisip ng Diyos, hindi man kapareho ng ating pagiging mapagbigay, ang pagiging mapagbigay ng Diyos. Pero ang hamon sa atin, imulat natin ang ating mga mata, imulat ang kalooban natin, imulat ang puso natin, at makikita natin na tunay ngang mapagbigay ang Diyos. At ang pagiging mapagbigay ng Diyos ay isang bagay na hindi natin pwedeng questionin sa kanyang pagiging Diyos. Bakit? Dahil kapag nagbigay ang Diyos,
kaya niyang ibigay ang lahat. Kapag nagbigay ang Diyos, kaya niyang ipagkaloob kahit ang sarili niyang buhay. Dahil ganun ang tunay na mapagbigay. Hindi lamang nagbibigay ng sobra, hindi lamang nagbibigay ng kakarampot, kundi nagbibigay ng buong sarili. Dahil saan nagmumula ang pagiging mapagbigay ng Diyos? Sa kakayanan niyang umibig at magmahal. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, meron man tayong kakulangan, meron man tayong kahinaan, nagkakamali man tayo, at madalas man nating rason na tao'y tao lamang, pero wag nating kakalimutan na may kakayanan din tayong maging kagaya ni Jesus. May kakayanan din tayong maging kagaya ng Diyos. At anong klaseng kakayanan yon? Kaya nating maging mapagbigay kagaya ng Diyos. Kagaya ng Diyos, kaya din nating umibig ng wakas. Kagaya ng Diyos, kaya din natin ibigay ang lahat. Hindi lang para sa Diyos, kundi para sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, mamulat nawa po ang ating mga mata sa kabutihan ng Diyos. Mamulat nawa po ang ating mga puso sa pagmamahal ng Diyos. At mamulat ang ating buong sarili sa lahat ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Mga kapatid, hindi natin kayang questionin ang pagmamahal ng Diyos. At higit sa lahat, hindi natin kayang questionin ang pagiging mapagbigay ng Diyos. Kaya patuloy tayong manalangin na ang Diyos ay patuloy ding sumaatin. Patuloy din nating ipanalangin na kagaya ng Diyos, kagaya ni Jesus, tayo din ay maging mapagbigay. Amen.